Ako, eto, patunay kung gaano kasinungaling etong SMNI. Napakaliwanag po na sabihin na natin, hindi man lahat, okay, na kanilang pinifeature, kanilang binabalita ay fake news. Pero masasabi natin, halos lahat. Gagawa pa ng issue yung mga reporter dyan. Alam natin yung mga issue na yon para lang may maibalita. So, ibig sabihin, hindi talaga responsableng pagbabalita yung ginagawa nila. Okay? Meron talagang pinangangalagaan. Meron talagang kinikilingan. Yun yung nakikita ng marami rin. So, sa issue na ito, may kasinungalingan na naman po itong SMNI. As usual, hindi na yan bago. Hindi na po bago. Alam naman natin kung sino ang may-ari niyan. Kaya ayun, yung impression na yan, ng isang TV network na katulad nga nito, naku, hindi na yan mababago. Pawang kasinungalingan at fake news ang mga naan dyan. Sino ba yung madalas mag-guest sa mga programa dyan? O di ba mga sinungaling din katulad ni Roque. Alright, ito yun. Ito yung malaking kasinungalingan na mukhang aaksyonan ng Kongreso. Dahil sangkot po dito si Speaker Martin Romualdez. So titignan natin yan. The House Committee on Legislative Franchises has been directed to look into the issues involving the Sunshine Media Network International, or SMNI, after hosts in a program supposedly aired misleading information against House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang simpleng misleading ang kanilang mga binibitawang information. Minsan talaga walang basihan. Minsan talaga twisted. Kadalasan ay kasinungalingan. Okay? Kaya kung sino man yung mga kababayan natin na tumatangkilik sa ganitong programa, sa ganitong station, naku, kawawa talaga. Totoo, kawawa. In a privileged speech earlier, Quezon's 2nd District Representative David Suarez said he was able to watch an SMNI program where hosts claimed that Romualdez spent 1.8 billion in just a year for his travel. House Secretary General Reginald Velasco has denied these reports. Okay. Tayo naman hindi sumusuporta dito sa speaker na ito. Pero ang pinupuntirya natin dito, yung kasinungalingan ng SMNI. At bakit pinupuntirya si Romualdez? Alam niyo naman, ang SMNI, di ba? Mga Duterte ang sinusuportahan. So yan po ang nangyayari ngayon. Di ba nakakadiri? Kaya kung sino man yung kung meron kayong kakilala na nagtatrabaho dyan sa SMNI, paano kaya nila naaatim? Naaatim na sila ay nagtatrabaho sa isang network na ganito ang impression ng marami. Pawang kasinungalingan, at alam natin na nabuo lang ang network na ito para protektahan ang mga Duterte. Ayun yun. So, wala tayong pakialam kung totoo man yung 1.8 billion, pero yun nga, tahasang or talagang dininay, syempre, netong si Velasco, Secretary General Reginald Velasco, na walang katotohanan yung 1.8 billion na travel expenses nga daw netong si Romualdez. As such, Suarez said the committee should use its oversight function. A few minutes after Suarez's speech, the majority moved to direct the House Committee to start the probe this Thursday, November 30. Alright, so ipaiimbestigahan itong SMNI dahil sa kasinungalingan, dahil sa information na ipinalabas na misleading at pawang walang basihan. Yan po ang pagkakakilala ng marami sa SMNI. Ang kakapal, no? Tapos gagawa-gawa ng sariling award. Kaya yung mga kababayan natin na naniniwala sa SMNI, sasabihin ko ulit, kayo ang totoong kawawa. Dahil nauuto, naluloko kayo ng mga katulad na netong network na ito. Kaya good luck.